Glory to Jesus. Sharing tayo about sa impartition. Makita sa Romans chapter 1 verse 11. Kaya dito natin makikita na mayroon talagang manifestation, impartition. Hallelujah, nakaloob po ni Jesus Christ. Hallelujah. Mayroon pong makikita sa Matthew chapter 3 verse 16 about po sa baptism sa tubig at mayroon pong baptism sa Holy Spirit. Kaya kailangan po tayo na maborn, amen, mabautismuhan sa tubig at mabautismuhan sa Espiritu Santo. Hallelujah. Iba yung baptism sa tubig at iba yung baptism sa Espiritu Santo. Kaya meron pong kaloob po ang Espiritu Santo po sa atin na i-impart po natin din sa kapwa natin, kagaya ni Pablo. Kaya sabi niya dito sa Romans chapter 1 verse 11, basahin po natin, sabi ni Pablo dito na nananabik akong makita kayo upang mamahagi sa inyo ng mga kaloob ng Espiritu Santo sa ikatatag ninyo. Hallelujah. Para po mapagtibay po tayo, kailangan po ang impartition at manifestation ni Holy Spirit po sa atin. Kaya salamat po sa mga ginagamit po ng Diyos na mayroon pong taong ginagamit na nabautismus ng Espiritu Santo at sila rin yung mag-i-impart po sa atin para mabigyan tayo ng kaloob ng Holy Spirit na maibigay po sa atin. Hallelujah. Kaya mayroon po yung mayroon pong 3 tao na hindi po naranasan ang patay. Hindi nila naranasan yung patay dito sa mundo. Kinuha sila ng Lord na buhay sila. Kaya mayroon pang taong before siya na umalis, ay pinasa niya yung kaloob na mayroon sa kanya. Kaya naipasa po yung anointing na nasa kanya. Hallelujah. Kaya mayroon po talagang impartition. Mayroon noon hanggang ngayon. Kaya hindi talaga nagbabago ang kapangyarihan ng Diyos noon at ngayon. Hallelujah. Kaya si Pablo nga sabi niya, nananabik akong makita kayo upang mamahagi sa inyo ng mga kaloob ng Espiritu. Para rin, sabi niya, impart ko sa inyo ang manifestation ng apoy ng Holy Ghost sa inyo. Hallelujah. Para tayo ay tumatag at lumakas. Hallelujah. Ma-impart din po sa atin yung nasa kanilang kaloob ng Holy Spirit sa kanila. Hallelujah. Kaya meron pa rin talaga ang impartition na kailangan na mag-manifest din po sa atin. Hallelujah. Kaya kung meron po tayong spiritual faith, meron po tayong father of faith, ganun, sila yung mag-impart po sa atin. Kung meron namang kahit iba na ginagamit ni Lord na tumulong sa atin para ma-impart po tayo sa kaloob ng Holy Spirit, Holy Ghost fire sa atin. Kaya meron talaga yung mga angel na gumagalaw po gumagalaw po yung mga angel po na sa mga impartition, sa impartition po ng Holy Ghost fire. Kaya meron pong kulay blue na apoy ng Holy Ghost at meron pong violet. Depende po yung ikaloob ni Holy Spirit po sa atin na power ng apoy. Hallelujah. Sila yung gumagalaw para lahat po na kung mayroon pong sakit, kailangan po yung tao ay ma-impart po siya ng apoy ng Holy Spirit
para po matalo po yung sakit sa katawan na tinanim ng kaaway. Lahat po ng mga masasama sa ating katawan ay galing kay Satanas. Dahil si Lord gusto niya yung good health tayo ay masaya. Kaya meron talagang meron pong bad spirit na nag-i-impart po sa tao. Meron po namang Holy Spirit na nag-i-impart po sa atin. Tayong mga tumanggap kay Jesus Christ. Kailangan po para hindi po tayo malagyan ng sakit, meron pong impartition po sa atin. Hallelujah. Kailangan po everyday ang impartition ni Holy Spirit, yung mai-reveal o mag-manifest po yung self po ni Holy Spirit sa atin. Hallelujah. Kailangan na mag-work po sa atin everyday. Hallelujah. Kaya kailangan natin yung manifestation ni Holy Spirit po sa atin lagi, oras-oras, araw-araw. Hallelujah. Kasi ang buhay po natin dito sa mundo ay labanan talaga. Nag-aagaw ang buhay ng tao dito sa mundo. Kaya kailangan po yung binigay ni Jesus Christ sa atin, yung kaloob ni Holy Spirit, ay kailangan ni everyday na magbabatay sa manifestation ni Holy Spirit sa atin. Hallelujah. Glory, glory, glory to Jesus. God bless everyone.